Maayong buntag mga igsoon. Natay 10 minutes. Hulat ta sa bus. Trabaho ko dito sa San Francisco gabi. Kuan karon 6:40. So diha sa Mindanao mga igsoon, mao gihapon ang prayer nato nga dili gyud ma-attach sa China ang Pilipinas, especially ang Mindanao. And ampo nato silang Inday Sara, mga Duterte nga palangga nato. Pero syempre nahibalo man ta close sila sa China, so we have to pray nga usbon sa Ginoo ang ilang hunahuna ug ang ilang alyansa. Let's pray nga i-surrender gyud ni Inday Sara og sa iyang mga ginikanan og mga igsoon, mga pagumangkon, mga anak, asawa o bana niya. Nga mo detach gyud sila kay diri sa kon ang mga conquistadores dari sa Amerika, Babylon system gyud ang ilang kuan, no? Babylon system, 666 system gyud. Pero within the spectrum sila, dili kanang full blown nga 666 ug full blown nga Babylon system. Kay future pa to. Ang 666 mga igsoon maghimog gyud og mga milagro, mobanhaw gyud og mga patay. So ang shadow ana, type and shadow ana ang mga Egyptians sa Exodus, no, nga naghimog gyapon sila og mga milagros. Pero mao lagi ang halas ni ang baston nga nahimong halas nga iyahan ni Moises, gikaon niya mga baston sa mga magician, mga balbal sa Ehipto nga nahimong halas gihapon pero gikaon lagi sa kang Moises. So anyway, that's the 666. So mao nga dili pa 666 si Trump, pero makasulti ta nga 666 system, 666 style. The same thing sa Babylon system gihapon sila, pero dili sila ang final nga Babylon pa. Right before the second coming of the Lord Jesus Christ, di ba? So, but we have to pray for them. So, ang China, Babylon system, 666 system, pareho nilang Trump, pareho sa mga MAGA, pareho sa mga MAGA evangelicals. Mga igsoon, kung na may partner nga MAGA evangelicals, cut off gyud kay they have to repent. Kinahanglan gyud nga maghinursol gyud sila. The same thing diha. Ang mga DDS kinahanglan gyud magrepent. Silang Inday Sara, ang pamilya Duterte, ang mga DDS kinahanglan gyud sila magrepent. Dili pwede ang patay, dili pwede ang diktadorya sa Pilipinas. Amen. And let's pray. Napay isa nga kuan na i-pray nato ang AI. So based sa akong research so far, mga updates, kuan man dili ang US pagihapon ang leader sa AI, pero nagga-develop gyud ang China, and formidable ang China. So not to be taken lightly. 75% man tingali sa tanan nga mga tech worker, mga computer scientist, mga computer engineer, etc. Tech workers, knowledgeable gyud ang kuan, sabi na ang tawag nila, basta computer scientist, work sila to do, o developer, tech developer. 75% man ningali sa tanang tech developer sa tibuok kalibutan tuwa gyud sa China, mga igsoon. So grabe gyud, no? Estudyante. Okay, sorry. Erase.
75% sa mga estudyante sa technology students, tuwa gyud sa China. 75%. So, leader gyud sa pag-abot sa technology in general, leader gyud ang China, na ulahi na ang US. Pero when it comes to artificial intelligence, una gyud ang US gihamo, pero maulagi. Dili magkumpiyansa kay very fast moving ang sa China. Daghan pa ta may istorya ang bayan ana. But ang sa China man gyud, grabe sila magtrabaho. Ingon pa ni Elon Musk kaniadto pa, no, nga dere sa America up to 3 AM magtrabaho ang mga tao, din matulog. Kanang mga AI developer, no, mga technology developer, magtrabaho sila until 3 AM and then matulog. Pero sa kuan daw sa China, 3 AM is they burn, it's time to burn the 3 AM sana 3 AM candle. 3 AM candle. So meaning napay trabaho, 3 AM na napay trabaho. So pero mo lagi, that's human power, flesh power, no. Pero mag-pray ta nga mga Christian gyud diha sa Pilipinas, sa Mindanao especially, mga Christian gyud would really get into artificial intelligence. Kana yun focus, no, artificial intelligence and robotics and quantum computing. Iampo nato mga igsoon kay dili pwedeng maulahi ang Pilipinas, no. And I believe we need to strengthen our relationship with Taiwan. I don't know, siguro ang gobyerno dili niya mahimo nga mag establish og formal ties with Taiwan, pero as a people, mga business persons especially, build ties with Taiwan and work together with Taiwan, and mga business people diha, build partnerships with Taiwan business persons and do something sa Pilipinas to develop kanang gitawag na sovereign AI for the Philippines. Okay? Sovereign AI for the Philippines. Father, thank you for this time that we are able to chat and we are able to pray. Father, we pray again for our dear Philippines, Mindanao, Visayas, and Luzon. Father, in the name of Jesus, bless the Philippines. We pray, nagaampo kami Ginoo nga daghan ang maluwas, Lord God. Raise up your people, raise up your church, raise up the Christians, Lord God. Equip all Christians, Lord, with pure doctrine, pure biblical, classical, evangelical theology and practice. And we pray that you will raise up and anoint Christians with the Holy Spirit, so aron Ginoo ang mga Christian mag-share gyud sa mga non-believer, og madaghan gyud, Lord, ang mga Kristohanon diha sa Pilipinas, mga biblical and classical evangelical Christians diha sa Pilipinas, Lord. Raise up, Lord, mga pastor, mga misyonero, mga Bible study leader, mga small group leader, etc., Ginoo, ministry leader, church leader, especially churches, Lord, repentant churches all over the Philippines. And tabangi Ginoo nga ang mga Pilipino, Lord, will excel sa pag-eskwela, mga kabataan, Ginoo, mga bata o mga kabataan, mga teenager, Lord God, will excel sa science and technology, sa mathematics, sa English, sa eskwela, and many of them, Lord, will become AI developers, sovereign AI developers para sa Pilipinas, Ginoo. And we pray for Taiwan, we pray for our relationship with Taiwan, tanan nga mga Austronesian, Ginoo. We pray for a strengthening of relationships sa mga Austronesian. Ginoo, salamat kaayo, and we dedicate everything unto you. We surrender everything to you. Continue, Lord, to preserve the Philippines aron mahimo kaming missionary sending nation of Asia. Salamat kaayo, Lord. In Jesus' name.
Amen and amen. I love you all.